Ako si Jake, 23 anyos, at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang BPO company. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid. Nasa ibang bansa ang aking mga magulang kasama ang 2 kong ate. Matagal na nila akong kinukumbinsi na manirahan kasama nila. Pero mas pinili ko ang mabuhay mag-isa sa aming bahay sa isang syudad sa Maynila. Ang sabi ko sa kanila ay para may tagabantay sa aming simpleng tahanan. Pero ang totoong dahilan ay ine-enjoy ko ang pagiging independent at buhay single. Sa tuwing araw ng sweldo, ay paniguradong magkakasama kami ng mga barkada at sa mga club kami madalas uminom. Kapag may extra budget, ay pipili kami ng babaeng dadalhin sa VIP room. Kapag medyo kapos, ay dun ko sa aming bahay dinadala ang nakuha kong babae. Kapag hindi kami nag-good time ng barkada, ay madalas sa bahay lang ako tumatambay at nanunood ng movies. At kapag sinumpong, ay manunood ng mga pang-adult movies. Gaya ngayon, nadala ako sa eksena na pinapanood ko sa pelikula. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang init ng katawan. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, ay malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Inilipat ko ang source ng video sa TV at nagplay ako ng mapanuksong palabas habang nakaupo sa sofa. Finorward ko sa may bandang gitna kung saan bigay todo na ang 2 pares. Nilakasan ko ang volume kaya't lalo akong nadala sa mga pigil na boses ng babae. Halos mapapikit ako habang pinupunaan ko ang pangangailangan ko bilang lalaki. Sobrang nadala ako at tuluyan akong napapikit. At laking gulat ko nang hindi ko namalaya na may nakapasok na pala sa aming bahay at nahuli niya ako sa kalokohang ginagawa ko. Ninang Elda, anong ginagawa niyo dito? Si Elda ang pinakamalapit na kaibigan ni Mama at siya rin ang isa sa mga napili niya na maging ninang ko nung ako ay biniyagan. Nasa 45 anyos na siya at matangkad siya na babae. Sa tingin ko ay nasa 5'7" ang height niya at sobrang kinis ng kanyang balat. Maalaga siya sa katawan at puro imported na beauty products ang ginagamit niya na binibili pa ng kanyang asawa sa ibang bansa. Weekly rin siyang nagpapa-inject ng glutathione kaya sobrang puti ng kanyang balat. Kaya ang itsura niya ay parang dalaga pa rin. Close siya sa pamilya namin, lalo na sa akin. Sa kanya rin ako ibinili ni Mama bago sila umalis. Regular siyang bumibisita dito sa bahay. At kung may padala naman ang magulang ko sa kanya, ay ako naman ang pumupunta sa kanila. May sarili na siyang susi ng aming bahay, pero kadalasan ay tumatawag muna siya bago pumunta dito. Kaya laking gulat ko nang bigla siyang pumasok sa pinto at naabutan ako sa ganitong eksena. Oh, I'm sorry Jake. Hindi ko alam na. Hindi na naituloy ni Ninang ang kanyang sasabihin dahil sa pagkabigla. Mabilis akong tumayo at isinuot ang aking shorts. Siya naman ay nakatulala lang sa akin at hindi kumukurap ang mga mata. Noon ko lang siya napagmasdag mabuti. Nakasuot siya ng mini dress na kulay pula at sa sobrang ikli nun ay nasilayan ko ang makikinis niyang hita at pati ang tuhod niya na sobrang puti. Mapang-akit din ang kanyang mga mata at makipot na bibig na may mapupulang labi. Nakasuot pa siya ng high heels kaya lalong sumeksi ang kanyang tindig. At kung pagmamasdan mo talaga ay para siyang isang model. Bigla akong nagkaroon ng mali siya sa kanya at naglaro sa isip ko kung ano ang itsura ng kanyang kabuuan kapag wala itong kahit na anong suot. I'm sorry, Jake.
Tumawag kasi sa akin kaninang mama mo eh. At sinabi niya na baka raw pwede kitang puntahan dito. Bakit daw po? Sorry din po, hindi ko pala nalak yung pinto. Ang sabi ko habang nakatakip ang dalawang kamay sa umbok ko na nasa harapan ng aking shorts. Ang aking isang paa ay pilit inaabot naman ang aking underwear na nasa sahig. Gusto lang niyang malaman kung bakit hindi mo sinasagot yung phone mo. Kanina ka ba raw niya tinatawagan? Kaya naman pala. Habalang-abala ka dyan sa ginagawa mo. Ang kasual pagkakasabi ni Ninang habang nakanguso sa kamay ko nakatakip sa shorts ko. Ninang naman. Hay nako Jake, huwag ka nang mahiya at nakita ko ng bawat sulok niyan. Nakalimutan mo na ba? Nasabay pa tayong naliligo ng bata ka kapag iniiwan ka sa akin ng nanay mo. It's natural, iho. Binata ka at likas na mapupusok ang mga lalaki sa ganyang edad. Hindi ko maalala yung mga panahon na yun, pero parang na-excite ako sa isiping sabay pala kami naliligo ni Ninang noong bata pa ako. Umakbang palapit si Ninang at yumuko sa harapan ko, sabay dampot sa aking panloob na suot. Sa kanyang pagkakayuko ay hindi nakalampas sa aking mata ang nabiyayaan niyang hinaharap. Nagkadikit ang aming mga kamay nang iabot ngayon sa akin. Hindi ko na maitatago kay Ninang na tinatablan talaga ako sa kanya. Kaya naman hindi ko na kontrol ang aking sarili nang tuluyang sipatin ang nasa loob ng kanyang dress mula sa kanyang pagyuko. Jake? Anong tinitingnan mo? Mabilis na tumayo si Elda at inayos ang kanyang suot na dress. Jake, hindi ko akalain na ganyan ka ngayon. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng mga lalaki, lalo sa ganyang edad. Pero mali ang inasal mo kanina. Ba't ganun ka makatingin sa katawan ko? Baka nakakalimutan mo na ninang mo ko at parang nanay mo na rin ako. Ano ba yung nasa isip mo? Pasensya ka na po. Nabigla rin ako sa ginawa ko eh. Pero bakit nga? Dahil ba sa suot ko? Opo, Ninang. Ngayon ko lang na-realize na ang ganda mo pala at ang sexy mo pa rin. Bolero, tama na nga yan. Bakit kasi hindi ka pa mag-girlfriend para may pinagtutuunan ka ng pansin? Wala pa kasi ako matipuhan eh. At saka, nag-e-enjoy pa ho ako sa pagiging single. Ano bang hinahanap mo sa babae? Napatingin siya sa palabas na pinapanood ko kanina. Hindi ko pa pala napapatay yung TV. Maganda ang bidang babae at halos kamukha yun ni Ninang. Yan ba yung tipo mong babae? Medyo matanda na siya pero ang ganda niya pa rin. Sabay naming pinanood ang kaganapan at sinamantala ko ang pagkakataon. Hinawakan ko ang kamay niya. Grabe, ang lambot ng balat niya. Parang kamay ng dalaga. Dahan-dahan ko tong idinantay sa aking kaliwang hita. Sigurado kong natangay na rin si Ninang, kaya nilipat ko ang kanyang kamay sa pagitan ng aking mga hita. Hindi naman ako nabigo dahil kusa siyang humaplos at tumugon sa gusto ko. Kasi po, hindi ko na ituloy ang gusto kong sabihin na nais ko sana kung maaari ay pagbigyan niya ako. Tinamaan ako ng konting hiya, ngunit, yes, Jake, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya. Ho? Ano Jake? Ano bang gusto mong mangyari? Bakit hindi ka makapagsalita? Kasi po, nagkanda bulol-bulol na ako sa pilyang paghaplos ni Ninang. Ano? Gusto kong marinig mula sa'yo, inaanak. Sabihin mo. Hindi pa rin ako nakaimik. Ninang. Lumingon siya sa akin at nagtagpo ang aming mga mata. Muli na naman akong nahiya.
Agad ko namang binawi ang aking pagkakatitig sa kanya at ako ay napayuko. Jake, gusto mo bang ituloy natin to? Ang wika niya habang unti-unti niyang binababa ang aking shorts. Opo, gusto ko po. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Kasi po, gusto kong... Nahihiya po ako eh. Hindi ko po kayang ituloy. Ano nga, Jake? Nahihiya ka pa rin ba? Hindi ba sinabi ko na siya kanina na nakita ko na lahat sa'yo noon pa at wala kang dapat ikahiya sa akin? Pero Ninang, sige po. Ituloy niyo na ho. Pagkasabi ko noon ay tuluyan niyang hinila pa ibaba ang shorts ko. Now we're talking. Hindi naman mahirap sabihin, di ba? Sabay ngiti niya. Unti-unting humarap sa akin si Ninang at parang may magnet na kusang naglapit ang aming mga mukha. Pero bago tuluyang maglapat ang aming mga labi, ay bigla siyang nagsalita. Aminin mo nga sa akin, Jake. Matagal ka na bang natatakam sa akin? Gadangkal lang ang pagitan ng aming mga labi at amoy na amoy ko ang bango ng kanyang hininga. Hindi po, Ninang. Kahit kailan ay hindi nabahira ng mali siya ang pagtingin ko sa inyo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Pero bakit ang lagkit ang tingin mo sa akin kanina nang maabutan kita? Sorry po. Kasi kanina ko lang napansin na halos dasoy na pala ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Nako, Jake ha? Nambobola ka na naman. Seryoso po ako. Ang gusto ko kasi sa babae, yung matangkad at maputi. Parang ang bango-bango kasi at malinis tingnan at parang nakakagigil. Hindi ko na napansin na nagdire-diretso na ang pagsasalita ko at hindi yun nakalampas kay Ninang. Ang hilig naman ng inaanak ko. Ibig mong sabihin, gusto mo akong subukan sa kama. Pwede po ba? Walang pag-aalinlangan kung tanong sa kanya. Tingnan natin, magaling ka ba? Sa tingin mo ba ay kaya mo akong aliwin sa kama? Sa halip na sagutin ko ang tanong niya, ay agad kong sinuyo ang kanyang labi. At niyakap ng mahigpit. Tumugo naman siya agad at ilang minuto pa ay pareho kaming umahangos nang maghiwalay kami. Walang niya ka, Jake. Ang husay mo nga. Ang wika nito at bigla akong may naisip. What's wrong, Jake? Bakit bigla kang natahimik dyan? Po? Ano kasi, baka pwedeng sabay nguso ko sa baba. I knew it. Go ahead, akong bahala. Sa puntong yun, hindi ko sukat akalain na pagbibigyan niya ako sa gusto ko. Lumuhod ito sa pagitan ng aking binti at doon na nagsimula ang lahat. Hindi ako nakatagal sa husay niya. Mabilis niya akong napasuko sa alapaap. Hingal at pawisan ako pagkatapos. Salamat Ninang ha, pero paano ka? Anong paano ko? Ayaw mo bang lumigaya rin? Parang unfair naman yun sa part mo. Parang may pinapahiwatig ka. Ano naman ang gusto mong mangyari ngayon, Aber? Ang gusto ko lang naman ay suklian yung ginawa mo, Ninang. Oh, come on. Suklian? O gusto mo lang akong tikman? Papayag ho ba kayo? Buong tapang kong tugon sa kanya. Kung sakali na pumayag ako sa gusto mong mangyari, ano ba ang gusto mong tikman sa akin? Lahat po. Mula ulo hanggang paa. Lalo na yung para lang sana sa asawa niyo. Wow, Jake ha? Sumusobra ka na. Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa ko kanina? Sabi niya biglang napaisip at muling nagsalita. Iho, hindi na yata ako makakapayag sa gusto mong mangyari. Baka kung saan humantong to eh. Pero habang sinasabi niya yun, ay hinihila niya pa ibaba ang neckline ng kanyang dress hanggang sa bumungad sa akin ang masagana niyang harapan. Wow, Ninang, parang wala kang asawa. Hindi ka ba masyadong kinukulit ang mister mo? Hindi kasi tumatagal sa kama ang asawa ko.
Naku, kawawa ka naman po pala. Huwag kang mag-alala. Ako na hong bahala sa inyo. Anong ikaw ang bahala? Tumigil ka nga dyan, Jake. Tama na yung kanina, no? Hindi ka pa ba nakukontento? Hindi pa po eh. Dahil ho kasi sa inyo. Napakaganda mo kasi, Elda. Wow, ang sarap palang pakinggan kapag sinasabi mong pangalan ko, iho. Ang wika nito. Pagkasabi niya noon ay muli akong lumapit sa kanya. Jake, iho? Anong gagawin mo? Teka. Elda, please. Hayaan niyo ako ngayon. Hindi ko na kayang tiisin ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero Jake, may usapan tayo. At inaanak kita. Kahit hindi tayo magkadugo ay mali pa rin to. Wala na po akong pakialam. Masyado mo po akong naakit. Huwag ko kayo mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Wait, ano ba kasing gagawin mo? Hindi na ako nagsalita. Agad kong kinalas ang kanyang suot at inihiga sa sofa. At nagulat ako sa aking natuklasan. Parang 20 anyos lang ang katawan at kutis niya. Huwag ho kayong mag-alala. Susuklian ko ang ginawa niyo kanina. Agad akong pumagitan sa kanyang binti at wala nang nagawa si Ninang kundi iyakap ang mga binti niya sa akin. Jake, siguraduhin mo na tayong dalawa lang ang makakaalam nito, ha? Huwag na huwag mong sasabihin sa iba. Tumango lang ako at sa isang sandali ay napakagatlabi na lang si Elda nang tuluyang umuga ang matibay na sofa. Para siyang nagdidilihiryo dahil sa tindi ng tinatamasa. Halos sabunutan ako nito sa sobrang gigil. Pawisan kaming pareho at halos magmakaawa to na wag akong huminto. Nakailang lipat din kami sa kusina, sa kwarto, sa banyo at wala kaming kasawaan. Baliw na baliw kaming pareho. Ilang oras din ang lumipas ay tuluyan ko na rin siyang nadala sa alapaap. Ang tindi mo, Jake. Thanks, ha? Sabi niya habang nakayakap sa akin at hingal na hingal. Thanks din, Ninang. Sa ulitin po, ha? Tingnan natin. Basta huwag mong kakalimutan ang pinag-usapan natin, ha? Sikreto lang nating dalawa to. Makakaasa po kayo. Tikim ang aking bibig. Ilang minuto pa ay sabay kaming nakatulog sa aking kwarto. Isang linggo na ang lumipas mula nung manggaling si Ninang dito sa bahay. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa aming dalawa. Para akong ginagayuma sa kakaisip. Nawalan ako ng interes sa ibang babae at si Ninang lang ang aking iniisip. Pati ang mga kaibigan ko ay nagtataka kung bakit hindi na ako sumasama sa mga gimmick nila. Hanggang isang beses ay may nag-birthday na katrabaho ko at napilit nila ako na pumunta sa paborito naming club. At gaya ng nakagawian, mamimili kami ng babae. Maraming bago at mga bata, pero wala akong matipuhan nang mapapansin ko ang staff na nag-a-assist sa amin. Maganda siya pero medyo may edad na. Sa tingin ko ay kaedad siya ni Ninang at may pagkakahawig sila. Pareho silang matangkad, maputi at maganda ang katawan. Pero mas maamo ang mukha ni Ninang. Kinausap ko yung babae at tinanong ko kung pwede siyang ilabas. Cherry ang pangalan niya. At sinabi niya sa akin na dati rin daw siyang dancer sa bar pero dahil nagkaedad na siya, ay na-promote siya bilang staff. Inaya ko na siya na lumabas at tinanong ko siya kung okay lang na sa bahay na lang kami dumiretso. Pumayag naman siya at nag-book na ako ng Grab. Ibubuhos ko kay Cherry ang kasabikan ko kay Ninang. Nung nasa sasakyan na kami, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Mabilis ko tong sinagot nang makita ko na si Ninang pala ang tumatawag. Hello, Ninang? Hi, Jake. Nasaan ka? Pauwi pa lang po. Bakit? Nandito kasi ako sa bahay niyo. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Natatakot kasi ako sa amin. Wala kasing asawa ko. At si Erica naman ay nasa bahay ng boyfriend niya. Si Erica ay ang anak niyang babae. Sige po, wala pong problema. Okay, tumawag lang ako para ipaalam sa'yo. Doon na lang ako sa kwarto nila Mari matutulog, ha? Good night, Jake. Ingat pa uwi.
After 30 minutes ay nasa loob na kami ng bahay. Lalo akong nadala sa idea na nandito rin si Ninang. Pagkasara ko pa lang ng pinto, ay agad ko nang sinunggaban si Cherry. "Wait, dito ba tayo?" Tanong ni Cherry. "Oh, bakit ayaw mo ba?" "Hindi naman, mas okay nga kasi may thrill. Ikaw lang ba nakatira dito?" "No, kasama ko ngayon ang ninang ko. Pero don't worry, tulog na yon." Hindi na ako nag-aksaya ng oras at inumpisa na namin ang aksyon. Kailangan masulit ang bayad. Nakahiga na ako sa umuugang sofa at nasa ibabaw ko na si Cherry. At mula sa kanyang likuran, ay napansin ko na may ilaw na nagmumula sa maliit na siwang ng pinto ng kwarto nila Daddy. Pinagmasdan kong mabuti at nakita ko si Ninang na nanunood sa pagpapakasasa namin ni Cherry. Maliit lang ang espasyo kung saan nakadungaw si Elda. Pero sapat na yon para makita ko ang kalahati ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng kulay blue na robe. Tinitigan kong mabuti ang suot niya kahit sa malayo ay nakakaakit pa rin siya. At alam kong gigil na rin to sa kanyang napapanood at naririnig. Halos mapahiyo kasi si Cherry sa gigil ko sa kanya. At hindi ko nakala na ganito pala siya kaingay. Muli kong sinulapan si Elda. Sa pagangat ng aking mga mata, ay nakita ko na kagat-kagat niya ang kanyang malabi. Nagtagpo ang aming mga mata na parehong punong-puno ng kasabikan. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Muling naalala ni Seth ang mga nangyari bago pa man to makauwi sa misis niyang si Abigail. "Sandy, hindi tama to Mali to." Wika ni Seth sa dalagang katrabaho na si Sandy habang nakaupo si Seth sa kama. Inupahan kasi nila ay iisang bed space lang sa buong pag-stay nila sa lugar ngayon para tapusin ang malaking proyekto ng kumpanya. Nakaharap si Seth sa isang dalaga na nakasuot ng maiksing palda na blue at white na blouse. Maputi ito, makinis at balingkinitan ang magandang katawan. Umamin ang dalagang si Sandy kay Seth na noon pa to humahanga sa kanya. At ayon kay Sandy, gusto niyang sana man lang pumadol sa kanya si Seth. Kahit isang gabi lang, gusto niyang isuko ang katawan at dangal sa crush niya. "Alam mo sir, lagi akong nagsiselo sa misis mo. Hindi ko na nga alam kung tama itong ginagawa ko o hindi Pero sana naman mapagbigyan mo ko." Tatanggayan mo ba ako sir?" Tugon ni Sandy at sinimulang alisin ang kanyang palda at pang-itaas sa harap ni Seth. "Pero Sandy, may asawa ko at hindi mo ako pwedeng tikman?" Prangkang pagsabat naman ng dalaga. Alam mo, hindi na naituloy ni Seth ang sinasabi dahil inalis na rin ni Sandy ang kanyang underwears. Napatulala si Seth sa kabuuan ng dalaga. Makinis talaga to at parang isang labanos na walang kahit anong sugat ang balat. Pansin ni Seth ang talagang balingkinitang katawan nito. At kung susumahin, ay pangkama talaga ang dating ng dalagang si Sandy. Isang babae na masasabi mong hindi sayang ang gabi mo. Palong-palo ika nga. Ipinikit ni Seth ang kanyang mga mata at nilabanan ang kanyang nararamdaman. Pero sa bandang huli, ay natalo ito ng sariling kahinaan. Agad niyang sinunggaban si Sandy at hinalikan. Naging marahas na palitan ang naganap. Hanggang sa hindi na nakatiis si Seth at pinaluhod ang dalaga. Sabay kinalas ang sintro nito at ibinaba ang pantalon. "Akin muna ito ngayon sir Sorry na lang sa asawa mo." Ngiti ni Sandy at naalala ang sinabi ng isang kilala niyang tao na nagmangalang Mr. O. At ito ang kailangan niyang gawin ayon sa lalaki. Kaya ito siya ngayon.
Nagpapakasasa habang nakaluhod sa harapan ng kanyang boss na si Seth. Napasabunot na lang ang lalaki sa dalaga sa tindi ng tinatamasang alapaap ng oras na yun. Maya-maya pa ay tuluyan ang nawala sa katinuan ng dalawa. Tila gigil na inhiga ni Seth ang dalaga sa kama. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Gusto niyang masolo ng buong araw si Sandy na bumuhay sa kanyang natutulog na uhaw. Sandy, sorry, pero hindi kita titigilan buong araw. Akin ka lang ngayon. Nababaliw na sambit ni Seth. Tila nawala sa isip niya na may asawa na siya. Napangiti na lang si Sandy sa narinig at kusang ibinukas nito ang mga hita para tuluyang isuko ang lahat kay Seth. At sa isang saglit ay tuluyan nang umuga ang matibay na kama. Napayakap na lang ng mahigpit si Sandy sa lalaking walang sawa siyang pinagsawaan. At halos magmakaawa ang dalaga dahil na rin sa tindi ng tinatamasa. Baliw na baliw to sa ibabaw ng kama. Sa huling pagkakataon, napayakap na lang uli si Sandy kay Seth at tuluyang ibinigay ang sarili niya sa araw na yun sa lalaking may asawa na. Dumating ang araw. Isang plano ang matagumpay na naisagawa at gagana lang ang plano para sa dalawang tao na wala sa tamang wisyo ang pag-iisip. Sinabi ni Andrea na may dadaluhan lamang daw ito na malaking party sa probinsya. Si isang kaibigan niya na may birthday at gusto rin niyang magbakasyon sa Sorsogon. Naniwala naman ang mag-asawang Abigail at Seth. Dahil sa totoo lang, ay panahon na rin siguro para makapagsolo-solo naman silang mag-asawa sa kanilang bahay. Eksaktong pagbalik ni Andrea, ang mag-asawa naman ang pupunta ng Baguio para magbakasyon, para si Andrea naman ang magbantay sa bahay. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, pinuntahan ni Andrea ang isang underground plastic surgery doctor na kakilala na Mr. O. Matapos lahat ng check-up, nakahanda na si Andrea sa gagawing operasyon sa kanya. Ready ka na ba, Miss Andrea? Magiging mabilis lang to. Isasagawa natin ang buong surgery ng mabilis at talagang realistic. Hindi ko alam pero kung magbago man ang isip mo ngayon, ay pwede nating hindi na ituloy to. Wika ng doktor at inilagay sa mukha ang kanyang surgical mask. Gawin mo na, Dok. Gusto ko maging parang totoo talaga ang nunal na ilalagay mo. Hindi ko mapapaniwala ang mister ng kambal ko kung trabahong cheap lang. Sagot ni Andrea sa doktor. Okay, kung yan ang nais mo, miss, simulan na natin ang operasyon. Tugon ng doktor at sinimulang ipahiga si Andrea sa surgical bed na nakahanda sa kanya. Naramdaman ni Andrea ang panghihina matapos iturok sa kanya ng doktor ang pampatulog na may anesthesia para hindi maramdaman ang pag-drill sa mukha niya. Bago pa tuluyang mawala ng malay si Andrea, nakikinikinita na niya ang mangyayari sa binabalak niya. At nangyayari na nga to, ayon sa gusto niya. Isa na namang pagpapanggap ang mangyayari. Mauuto ni Andrea ang mister ng kapatid niya na siya si Abigail dahil parehas na parehas ang itsura nila ngayon. Maging ang pananalita at mannerisms ni Abigail ay inaral at ginawa ni Andrea. Dumating ang araw na palihim na nag-usap ang magkapatid. Kung hindi ka papayag na makipagpalitan sa akin, Abigail, ipapaalam ko kay Seth yung totoo. Pananakot ni Andrea sa kambal nang nasabi nito kay Abigail na gusto niyang makipag-swap ulit. Gusto ni Andrea na siyang makasama ni Seth sa Baguio, samantalang si Abigail ang maiiwan sa bahay nila bilang Andrea. Pati din ba ikaw? Tanong ng umiiyak na si Abigail sa kapatid. Hindi naintindihan ni Andrea ang ibig sabihin ng kapatid at bagkus ay inuna niyang ipaalam dito na kapag nalaman ni Seth ang lahat, siguradong palalayasin siya nito at baka maghiwalay pa sila. Abi, pag-isipan mo. Gusto mo bang palayasin at hiwalayan ka ng asawa mo? No, ayoko. Kung ganun, alam mo na ang dapat gawin. Help me on this one, Abby.
Umalis si Abigail sa loob ng salas dahil hindi niya na nakayanan ang ginagawang pambablackmail sa kanya ng kapatid. Iniiyak niya ang lahat sa isang sulok. Ang lahat-lahat. At wala na siyang magagawa pa kung hindi sumunod ulit kay Andrea dahil mahal niya ang mister niya. Takot siyang mawala ito sa piling niya. Sa kabilang banda, nakipagkita si Seth kay Mr. O sa isang tagong lugar sa Maynila. Nasa madilim silang lugar kung saan iniabot ito ang pera sa misteryosong lalaki. So, anong binabalak mong gawin? Tanong ni Mr. O kay Seth. Sa tingin ko, handa na akong sabihin kay Abigail lahat ng alam ko. Pero gusto kong pagbayarin ni Andrea lahat ng ginawa niyang kalokohan. So anong nasa isip mo ngayon? Tanong ni Mr. O at napatingin sa kanyang kliyente. Kaya ako binalak na magbakasyon sana kami sa Baguio para sabihin kay Abigail ang lahat. At handa akong patawarin siya kahit anong mangyari. Alam ko yung si Andrea lang naman ang may pakana ng lahat ng to eh. So, handa kang patawarin ng iyong misis? Yes, Mr. O. Bahal ko siya. Kung ganun sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng tulong ko. Kailangan kong tulong mo, Mr. O, sa huling pagkakataon. Ngumiti si Mr. O sa kausap. Hindi man aninag ang buo nitong mukha, kita sa ngiti nito ang gustong mangyari ni Seth. Gusto nitong magiganti. At sa pagkakataong to, kailangan niyang manalo. Hindi lang sa kambal ng asawa niya, kundi pati na rin sa kumpare niyang si Rick na nagpakasawang tikman ng maganda niyang misis. Matapos sabihin ni Mr. O ang alam niyang paraan, lumakad na si Seth papalayo. Maraming kailangan gawin si Seth, si Abigail, si Andrea at si Rick. Kailangan niyang tapusin lahat ng gusot sa mga taong to. Uunahin niya si Andrea. Kailangan niyang maningil dito. Naalala ni Seth ang kanyang pagkabata at kung paano siya pinalaking mabuti ng kanyang ama at ina. Istrikto ang kanyang ama samantalang isang napakabait na tao naman ang kanyang ina. Naiintindihan niya ang pagka-istrikto ng ama dahil alam niyang gusto lamang nitong lumaki ang anak niya na may paninindigan at salita. Dad, gagawin ko kung ano ang tama. Iyon naman palagi ang tinuturo mo sa akin ng buhay ka pa, hindi ba? Mahal kita, Abigail. Pero kailangan kong harapin si Andrea. May plano si Seth para maparusahan ng gusto si Andrea. Isang bagay na hindi kailanman malilimutan ni Andrea. Ang akala ni Andrea ay hindi alam ni Seth na nag-swap na naman sila ni Abigail. This time, alam ni Seth kung ano ang gagawin. Alam din niya ang ginawa ni Andrea para baguhin ang mukha niya. At sino ang nagsabi sa kanya lahat ng plano ni Andrea? Walang iba, kundi si Mr. O. So, saan tayo? Ngiti ni Andrea habang nakasakay sa isang kotse, katabi ng nagdadrive na si Seth. Sa rest house, inupahan ko muna para sa atin. Magsa-sightseeing na siguro tayo bukas. Medyo palubog na rin ang araw eh, sagot ni Seth. Okay, I love you babe. Malambing na saad ni Andrea. I love you too babe. Sa rest house tayo. Para naman masolo kita ngayong gabi. Ang tagal ko nang hindi nag-overnight sa kama kasama ka. Pabirong ngiti ni Seth sa katabi. Overnight? Oh my gosh. Pagsasawaan kaya ako ni Seth magdamag? Hindi ko alam na may ganito pala siyang side. So ibig sabihin, may oras talaga na nagpapakasasa lang sila ni Abigail sa kama. Hindi nasabi ng kapatid ko sa akin to ah. Wika ni Andrea sa isip niya. Gawin natin mamaya, babe. Pag ando na tayo. Sagot ni Andrea at kumitito kay Seth. Samantala, hindi alam ni Abigail kung saan patutungo ang lahat. Unang-una sa kanyang buhay at pangalawa sa asawa niya. Alam niyang darating din ang panahon na malalaman ni Seth ang lahat. Pero natatakot siya sa mangyayari. Ito ang ayaw niya, ang malagay siya sa sitwasyon. Una, ayaw niyang hiwalayan siya ni Seth. At isa pa, ang kambal niya ang siguradong gagamitin ang pagkatao niya bilang Abigail. Habang inaayos niya ang mga gamit sa salas, biglang tumunog ang doorbell ng kanilang gate. Tiningnan ni Abigail kung sino to mula sa bintana bago lumabas para pagbuksan ng tao. Ang inaasahan nga niya ang nasa labas na nag-aantay.
Ito na naman siya. Ay, buntong hininga ni Abigail. Ang nag-doorbell ay walang iba kundi si Rick. Abangan po ang huling 2 episode ng ating story.